Sa pagre-rescue ng mga minero sa bansang Chile. Narito muli sina Susie at Pia at ang ating special guest. Yan. Hey, konti na lang. 5 beses pa akong iiyak. Every time nire-rescue sila. Galing. Kaya 5 na lang. Samantala, tunay nga po mabilis ang takbo ng oras at dahil very busy ang parami na ng parami ang mga instant. Yes. Tulad na lang halimbawa ng gatas. Pero gaya na lagi paalala at sa mga patalastas at ng mga doktor, kahit maraming mga formula ngayon, breast milk is still best for babies. At ikaw ba, Bella, breastfed ka ba noon? Nako, I don't know. You have to ask my mom. Ayan na. Hindi ako sure. Mami, gaya. Yun. Actually, ako, I was not. Pero now that, syempre, yung information nandiyan dyan, syempre, breastfed my babies. Mas ina-encourage na siya ngayon. And I think there are more support groups rin to help breastfeeding moms. Totoo Kaya, yan. lagi nga, di ba, sinasabi mga, lahat ng mga sanggol dapat breastfed. At kung bakit, maraming reasons yan. Watch this. Breast milk is best for babies. Yan ang karaniwang kataga na ating naririnig. Pero hindi lang breast milk ang sinasabing best, kundi pati ang pagpapasuso ng ina sa kanilang sanggol. Ayon kasi sa mga eksperto, ang breastfeeding ay lumilikha ng matibay na pag-uugnayan sa pagitan ng ina at ng kanyang anak simula sa kapanganakan. Naiiwas pa nito ang isang ina laban sa mga seryosong karamdaman. Mother, it lessens yung anemia. Pag dumede yung bata, yung matris lumihilap unti-unti. Sa tulong ng breastfeeding, si mommy ay mas magiging sexy dahil base sa pag-aaral, tuwing magpapasuso ay nakakabawas ito ng 500 calories kada araw. Nakakatulong din ito sa family planning dahil hindi rin agad mabubuntis si mommy. Pero ang higit na panalo sa breastfeeding ay si baby dahil ang breast milk ay may mga sustansyang makatutulong para sa malusog niyang paglaki. Yung mga certain vitamins and minerals, tsaka yung mga panlaban sa infection, nakukuha ito, very rich ito sa breast milk. Ang colostrum o dilaw na likido na unang lumalabas kapag nagpapasuso ang ina, ang pinakamalakas na sandata para labanan ng bata ang impeksyon. Ang batang lumaki rin sa breast milk ay higit na physically and psychologically fit versus sa pinalaki sa formulated at animal milk. Makaiiwas din ang sanggol sa ilang health problem gaya ng obesity, diabetes at allergies. Sa paniniwalang ito, ang Pilipinas ang nakapagtala ng world title ng may pinakamaraming pares ng ina at sanggol na sabay-sabay na nagpasuso. Naganap ito noong May 4, 2006, kung saan umabot sa halos 4,000 pares ang nakiisa. Tinoob nito ang record ng Amerika na 1,135 lamang. Gaya sa pagsilang ng sanggol, ang breastfeeding ay isang worthwhile experience. Hindi lang kasi ito nakakatulong sa pangangatawan ng mag-ina, kundi isang milestone of motherhood ito para sa mga kababaihan. Yun ang mga rason. Ang daming reasons pala nung pa-breastfeed tayo ng ating mga anak. Pero syempre, I like the part about losing weight when you Kasi we were discussing na minsan yung ibang mga mommies, tumitigil sila mag-breastfeed para makapag-gym sila, di ba? Pero actually, pag nag-breastfeed kayo, hindi nyo na kailangan masyado mag-gym. At saka mabilis mawala yung excess weight Totoo yan. pag nag-breastfeed. May natutunan tayo today. Yes. Pero sa Japan, may mga inang hirap magpalabas ng gatas at may mga sanggol din na wala na ring mami. Kaya naman, to the rescue po today, ang iba't ibang klase na ina na blessed na magkaroon ng breast milk. That's right. At kaisa natin sila sa ating mass breastfeeding bilang bahagi ng ating serbisyong totoo. Kasama syempre si Maring Susan Enriquez dyan sa Fabella Hospital. Hi, Maring Sue! Hi, yes. Good morning, mga kumare. Nako, dito po tuloy-tuloy po yung ating pagbibigay ng breakfast, mga lugaw at tinapay dito sa ating mga nanay, mga mami, dito po sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. At in connection po sa pagdiriwang ng Breast Cancer Awareness Month, ito, aalamin ho natin, ano ba yung mga benepisyo sa katawan ng isang nanay kung siya ay magbe-breastfeed? Ayan, ha? Aalamin ho natin yan dahil yung iba parang nagdadalawang isip pa ba kung magbe-breastfeed, pero sinasabi nga ho patuloy at paulit-ulit na napakaganda ho sa katawan ng isang ina ang siya ay breastfeed. Kasama ho natin ngayon si Dr. Tess Liwanag, isa pong OB-GYN at medical specialist dito po sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital. Good morning, Doc. Good morning po. Ang unang-una, Doc, syempre, ano ho ba yung benepisyo sa isang ina at sa sanggol nang siya ay nagbe-breastfeed? Alam niyo po, hindi na po natin ikakaila na ang breast milk siya na yung perfect food for the baby. Syempre, may benefit hindi lang sa mother, pati sa baby. Sa mother, ang unang-unang benefit niya, it
it prevents postpartum hemorrhage. Alam naman natin na yung pagdurugo pagkatapos manganak, yan yung isa sa mga common cause ng death sa mga nanay pag nanganganak. So it prevents hemorrhage postpartum. Ang ikalawa, yung pagbalik nila sa dati nilang timbang bago sila magbuntis. Okay, Kasi breastfeeding increases your metabolism. So it increases yung pagbalik nila sa kanilang pre-pregnancy weight. May sinasabi yung colostrum. Lagi nating naririnig yan. Ano ba itong colostrum? Ano ba ang maganda nito para sa bata, sa sanggol? Ang colostrum, siya yung unang patak ng gatas na lumalabas sa nanay. Ang appearance niya yellowish. Yung iba nga akala panis pag colostrum ang lumalabas. Parang panis. Pero actually, ang colostrum, siya yung pinaka mataas na antibody kung nasaan yung kailangan na ma-immunoglobulin. Siya yung sinasabi nating unang bakuna ng mga baby. Okay. Bakit may mga nanay po na walang gatas? Kaya napipilitan sila na mag-shift sa infant formula. Oo, lahat ng babae, basta intact yung kanilang breast tissue, has the capacity to breastfeed. Hindi totoo na kailangan malaki yung breast nila para mag-breastfeed. Lahat may kakayanang mag-breastfeed. Ang importante, dapat kasi may mga naghihinder ng breastfeeding, kailangan intact yung hormone na, nandun yung hormone na oxytocin. Yun kasi yung reflex na yun yung nag-i-initiate para tumulo o lumabas yung gatas. Ano ba yung mga dapat kainin? Para ng isang nanay? Kasi sinasabi, kumain ka ng yung mga lamang dagat o kaya yung mga gulay gaya ng malunggay. Ano ba talaga yung mga dapat kainin ng nanay para yung pagdami ng gatas sa katawan niya? Actually, wala namang mas magandang pagkain or bawal na pagkain sa nagbe-breastfeed. Ang importante, just like any other na mga tao, ang importante, balance yung diet. Okay. So, merong protein, may carbohydrate, may fats, tsaka water, adequate fluids. Kailangan ng mga nanay nagbe-breastfeed. Okay, lastly, Doc, hanggang ilang taon maaari mag-breastfeed ang isang nanay? Pwede pong magpasuso ang nanay hanggang higit sa 2 taon ng kanilang mga anak. Kasi nandun pa rin yung balance na nutrients. Tsaka, hindi din natin matatanggi itong breastfeeding na to ay maganda siyang family planning method hanggang 6 months mula ng mga anak sila. Oh yes, sinasabi nga pa yung pagka yung walang mga artificial kayo binibigay sa sanggol. Natural na family planning method. Yes, okay, maraming salamat. Mamaya po mamimigay kami ng mga diapers dito po sa mga mami dito sa mga nanay para sa kanilang mga bagong silang na sanggol habang patuloy naman po ang ating feeding program para po dito sa ating mga nanay, syempre yung lugaw po at tinapay. Mula po rito, magbabalik po ang unang hirit. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Magbubulag ka. Unang hirit. Kagubat.